Tatlo ang bilang ng namatay sa Bagyong Ruby ayon sa opisyal na tala ng NDRRMC. Pero may iba pang bineberipika ang ahensya. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki. Okay, Rafi, hindi pa rin nagtatali yung official death toll ng NDRRMC at saka ng ay umabot na sa 23 ang kanilang official death toll. Nasa 3 pa lamang ang sa NDRRMC at may bine-verify pa sila na 8 kaso sa Samar. Ngayon, hindi naman sinasabi ni NDRRMC Executive Director Alexander Pama na mali ang bilang ng Philippine Red Cross. Ang sinasabi nila kanina ay bine-verify lang muna nila yung mga kaso para malaman kung typhoon-related ang kanilang pagkamatay. May mga pagkakataon naman daw kasi na may sakit na dati pa, kaya't hindi bagyo ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Kaya nga binawi sa official death list ang 2 na unang naitalang nasawi dahil after verification ay hindi naman pala bagyo ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Ang 3 na nasa listahan ngayon ng official death toll ng NDRRMC ay si Jimmy Cardenas, isang 14-year-old na nakuryente, Princess Abelgas, 2-month-old na nabagsakan ng nabuwal na puno, at isang Ronnie Recto na tinamaan naman sa ulo ng lumilipad na debris. Para sa NDRRMC, naging matagumpay daw ang paghahanda ng mga tao at gobyerno sa pagbayo nitong Bagyong Ruby, considering na napakalakas ng bagyo nang una itong maglandfall sa Eastern. Hindi ang damage pati na loss of lives. Sa aerial survey na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, minor damages sa Eastern at Northern Samar at saka sa Masbate. All roads daw ay passable, so nakakadaan yung mga sasakyan sa mga major roads, sa major na mga kalsada, pero wala pang cellphone line services sa ilang bahagi ng Leyte at Eastern Samar. Merong naitalang 16 flooded areas sa Quezon at sa Laguna, pero sa report ng NDRRMC ay hindi naman daw ito masyadong malala. Ang pinakamalalim, at least dun sa report Rafi, ay 34 inches sa isang barangay sa Quezon. May mga lugar na wala pa rin kuryente pero naibalik na ito sa Romblon, Masbate, Bohol at sa ilang bayan sa Camarines Sur. Ang malaki ay ang cost of damages sa sektor ng agrikultura na naitala na nasa 1 bilyong piso. Ngayon, Rafi, ay naghihintay pa tayo ng pinaka-latest na report dahil ang naging press conference ng NDRRMC ay nung alas 8 pa lang ng umaga. So nakita natin ngayon, kani-kanina lamang na nagdatingan ng ilang mga cabinet secretaries. Nandito si Defense Secretary Voltaire Gazmin, pati si Secretary Rene Almendras. So ang hihintayin na lamang natin na Rafi ay yung pinaka-report sa NDRRMC. Rafi? Maki, meron ba tayong impormasyon kung meron pa mga barangay, mga liblib na lugar siguro na hindi pa nakokontak ng NDRRMC at hindi pa nakakapag-report sa kanila, Maki? Very specific yung tanong natin dyan, Rafi, kung meron bang mga isolated areas dahil nga dinaanan ng Bagyong Ruby at ang pagkakapaliwanag ng NDRRMC ay wala. Wala raw isolated areas o mga lugar na hindi maabot ng lokal na pamahalaan. Kaya't kanina sabi ni Executive Director na aking pasasalamat nila sa mga lokal na pamahalaan because they're very proactive at sapat daw yung ginawa ng lokal na pamahalaan para tiyakin na lahat ay ma-evacuate bago pa ngayon asabol. Kaya yun, lahat ng lugar ay naaabot at sinasabi nila na talagang sinusubukan pa na at least maabutan man lang ng tulong. Okay, maraming salamat, Maki Pulido.